Ang bawat ungol na kumakawala sa kanyang ngalabi ay isang sabay na paksuko at paktutol, isang matamis na lason na unti-unting lumulukop sa kanyang buong pagkatao. Marco, dahan-dahan. Bulong ni Isabel, ang kanyang madaliri ay nakakapit ng mahigpit sa matipunong likod ng binata, ang bawat haplos ay naiwan ng marka ng pagnanasa at pagsisisi. Ang silid ay nababalot ng katahimikan ng gabi, ngunit sa kanilang pagitan, isang bagyo ng ipinagbabawal na damdamin ang nagwawala. Hindi natin dapat ginagawa to. Muling pagtutol niya, ngunit ang kanyang boses ay mahina. Halos isang panaginip na tinatangay ng sarili nilang naalap ng gahininga. Ang bawat paggalaw ay isang paglapastangan sa sagradong pangako, ngunit sa mga sandaling iyon, ang kasalanan ay may lasa ang langit, at handa siyang malunod dito. Nang ang lahat ay matapos, ang katahimikan na bumalik sa silid ay mas mabigat, mas nakakabingi. Dahan-dahang humiwalay si Marco, ang kanyang kabataang dibdib ay umaalon pa rin sa paghahabol ng hininga. Sa ilalim ng maputlang sina ng buwan na tumatagos mula sa malaking bintana, nasilayan ni Isabel ang mukha ng binata. Inosente, ngunit mapanggahas. Isang mukha na kamakailan lang ay nakdiwang ng kanyang 18 kaarawan. Si Marco, ang pamangkin ng kanyang asawa. Ang katotohanan iyon ay isang matalim na punyal na sumasaksa sa kanyang puso, ginagawang abo ang bawat bakas ang kaligayahang naramdaman niya kanina lamang. Bumangon siya ng walang imik, pinulot ang sutlang roba na nalagla sa sahig at isinuot ito na parabang isa itong baluti laban sa kahihiyan. Siya si Isabel, 30 anyos, ang maganda at malungkot na asawa ng isang mayamang negosyante, nakakulong sa isang mansyon na punong lahat ng bagay maliban sa pagmamahal. At sa gabing iyon, sa sarili niyang kama, sa loob ng tahanan ng kanyang asawa, ibinigay niya ang sarili sa isang tukso na magbabago sa kanilang lahat magpakailanman. Tumingin siya sa natutulo na anyo ni Marco, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siyang matinding takot. Ang pagdating ni Marco ay parang isang bato na inihagis sa isang payapang lawa, ang nga alon na nilihan nito ay banayat sa simula, halos hindi kapansin-pansin, ngunit may kakayahang baguhin ang lahat sa ilalim ng ibabaw. Tumigil ang isang mamahaling sasakyan sa harap ng dambuhalanggit ng manson, at mula roon ay bumaba ang isang binatang lalaki na may daladalang isang maleta at isang backpack. Ang kanyang mata ay nanlalaki habang pinakmamasdan ang karangyaan sa kanyang harapan. Ang bahay ay isang obra maestra ng modernong arkitektura, ngunit sa likod ng salamin at bakal, mayroon itong aura ng kalungkutan, isang palasyo na walang reyna, tanging isang magandang bilanggo lamang. Para kay Marco, na lumaki sa isang simpleng buhay sa probinsya, ang lugar na iyon ay parang ibang mundo, isang panaginip na hindi niya inakalang mararating. Ang hangin mismo ay tila mas pino, mas mabango, ngunit mas malamig din. Bago pa man siya makapasok, naramdaman na niya ang bigat ng katahimikan ng lugar. Pumasok siya sa malawak na pinto, at ang bumungat sa kanya ay isang engrandeng hakdanan na tila akyat patungo sa langit. At mula sa itaas, dahan-dahang bumaba si Isabel. Para sa isang sandali, napigil ang hininga ni Marco. Nakita na niya ang mga litrato nito sa mga social media ang kanyang tiyo Arturo, ngunit walang larawan ang makakapagbigay hustisya sa ganda nito sa personal. Nakasuot siya ang isang simpleng puting bestida na abot hanggang tuhod, ngunit ang tela ay tila yumayakap sa kanyang perpektong katawan sa lahat ng tamang lugar. Ang kanyang buho ay nakalugay, umaalon sa bawat pagakbang niya. At ang kanyang ngiti, nang sa wakas ay tumingin siya sa kanya, ay mainit at magalang. Ngunit may bakas ang kalungkutan sa kanyang mamata na hindi niya maitago. Maligayang pagdating, Marco, bati ni Isabel, ang kanyang boses ay malambing at mahinahon. Ako ang tita Isabel mo. Ang salitang tita ay lumabas sa kanyang bibig ng may kagaanan, isang paalala sa kanilang dalawa ng kanilang lugar sa mundong ito. Sa paningin ni Isabel, si Marco ay isang bata pa. Isang batang lalaki na may mga matang puno ng pangarap at pagtataka. Nakikita niya sa kanya ang kanyang sarili nung siya'y bata pa, bago pa man niya ipagpalit ang kanyang mga pangarap para sa isang hawlang ginto. Nakaramdam siya ng awa at isang uri ng responsibilidad. Siya ang pamangkin ng kanyang asawa, at tungkulin niyang alagaan ito habang wala si Arturo. Sa maunang araw, ginampanan niya ng buong husay ang papel ng isang mabuting tiyahin. Ipinakita niya kay Marco ang buong kabahayan, mula sa library na puno ng libro na hindi nababasa, hanggang sa swimming pool na kumikinang sa ilalim ng araw,
ngunit bihirang may lumalangoy. Ipinakilala niya ito sa makasambahay, na yumuyukot at tinatawag siyang Sir Marco, na ikinailang naman ng binata. Ngunit sa liko ng kanyang mangiti at pag-asikaso, si Marco ay isang paalala lamang ng buhay na wala siya, isang buhay na puno ng sigla, ng pag-asa, ng kabataan. Para kay Marco, ang bawat araw sa mansyon ay isang paktuklas. Ngunit ang pinaka-interesante sa lahat ay si Isabel. Pinagmamasdan niya ito ng palihim. Pinagmamasdan niya kung paano ito humawa ng tasangang saa. Kung paano ito tumawa ng mahina sa isang bagay na napanood sa telebisyon. Kung paano nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha kapag akala niya ay walang nakatingin. Napansin niyang madalas itong mag-isa, nakatingin sa malayo mula sa bintana, tila may hinihintay na hindi na darating. Ang tita Isabel niya ay hindi lang maganda, malungkot din ito. At ang kalungkutan na iyon, sa hindi may paliwanag na dahilan, ay mas lalong napapaganda sa kanyang paningin. Nagsisimula siyang makita ang mga bagay na hindi dapat makita ng isang pamangkin. Ang paraan ng paggalaw ganyang balakang kapag naglalakad, ang linya ng kanyang kapag itinatali niya ang kanyang buhok, ang pamumulang kanyang galabi kahit walang koloreta. Ang mapausap nila ay laging formal. Tungkol sa kanyang pag-aral, sa kursong kukunin niya sa kolehiyo, sa kanyang magulang. Laging may distansya, laging may pader na nakapagitan sa kanila na tinatawag na pamilya. Kumain ka na ba, Marco? Tanong ni Isabel isang gabi, habang naghahanda ang katulong ng hapunan sa napakahabang mesa na para sa 20 tao, kahit na silang dalawa lang ang kakain. Opo, tita, sagot niya, laging may kasamang paggalang. Ngunit sa kanilang mga mata, may isang uringang pausap na walang salitang namumutawi. Isang pausap ng dalawang kaluluwang nalulumbay sa isang malaking bahay. Napansin ni Isabel kung paano na nakakalaman ang katawan ni Marco. Hindi na ito ang payat na binatang dumating linggo na ang nakakaraan. Ang kanyang mabalikat ay lumapat, ang kanyang braso ay nakaroon ng kalamnan. Isang araw, naabutan niya itong nagbubuhat ng makahon sa hardin, pawis na pawis sa ilalim ng init ng araw. Ang suot nitong sando ay bakat na bakat sa kanyang dibdib. At sa isang saglit, natigilan si Isabel. Nakaramdam siya ng isang kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Siya ay asawa ng tiyo nito. Isa siyang kagalang-galang na babae. At si Marco ay isang bata lamang. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Isang mantra laban sa tukso na hindi pa niya alam ay nagsisimula ng mamo sa hangin. Ang pagdating ni Marco ay nadala ng buhay sa patay na mansyon, ngunit kasabay nito, gumising din ito sa isang natutulog na halimaw sa loob ni Isabel. Ang halimaw ng pagnanasa. Ang paalis ni Arturo ay isang ritual na kabisado na ni Isabel. Ang mabilis na halik sa pisngi, ang magsalitang maingat ka, at ang pangakong tatawa ako. Pagkatapos, ang tunog ng makina ng sasakyan na papalayo, na dahan-dahang nilalamon ng katahimikan hanggang sa wala nang matira kundi ang ugong ng hangin at ang tibok ng sarili niyang puso. Sa bawat pag-alis ng kanyang asawa para sa isang mahabang business trip, tila isang bahagi rin ng buhay sa mansyon ang sumasama rito. Nawawala ang formalidad, ang pagkukunwari, ang pangangailangang gumanap bilang ang perpektong may bahay. Ngunit ang kapalit nito ay isang kalawakan ng oras at espasyo na nakakatakot harapin ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, iba ang lahat, dahil hindi na siya nag-isa. Nariyan si Marco. Ang presensya ang binata sa bahay ay nabago ng lahat. Noong una, ito'y isang simpleng pagbabago sa rutina, isang dakdak na pinggan sa hapag-kainan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw mula nang umalis si Arturo, ang presensya ni Marco ay naging isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Naging salamin itong kanyang kalungkutan, at kasabay nito, isang paalalang buhay na napapatuloy sa labas ang nga padangang kanilang ginintuang hawla. Ang nga umaga ay hindi na gaanong tahimik. Naririnig niya ang nga yabak nito sa pasilyo. Ang nga gabi ay hindi na gaanong madilim. Minsan ay naabutan niya itong nanonood ng telebisyon sa sala, ang asol na liwanag mula sa screen ang tanging ilaw sa malawak na silid. Nasimula silang mabahagi nga sandali ngang katahimikan, isang uri ngang pagkakaunawaan na hindi nangangailangan nga salita. Ngunit ang katahimikan na iyon ay nagsisimula ng mapuno nga hindi sinasadyang kahulugan. Para kay Isabel, ang nga araw ay tila magkopya lamang ng bawat isa.
Gigising siya, mag-ehersisyo, magbabasa ng libro na hindi naman niya naiintindihan, at hihintayin ang tawa ni Arturo na madalas ay hindi dumarating. Para siyang isang mamahaling palamuti na nakadisplay, hinahangaan ngunit hindi hinahawakan. Ang pagiging asawa ni Arturo ang kanyang buong pagkatao, at sa pagkawalan nito, sino siya? Ang tanong na iyon ay umaling-angaw sa bawat sulok ng mansyon, at sinimulan niyang maramdaman ang pagkabagot, ang pagkainip, isang mapanganib na pangangati sa ilalim ng kanyang balat. Isang hapon, ang init ay tila nakakapasong. Napasya si Isabel na lumabas at magbaba sa pool, inisip na ang lamig ng tubig ay maaring mapalamig din sa kanyang naalap na damdamin. Suot ang isang itim na one-piece swimsuit na simple ngunit elegante. Lumabas siya sa glass doors patungo sa pool area, bitbit ang isang libro at isang malamig na inumin. Akala niya ay nagisa siya. Ngunit naroon si Marco, nakalubok na sa tubig, ang likod lamang niya ang nakikita, ang nakbalikat ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Natigilan si Isabel. Hindi niya ito inaasahan. Sa paikot ni Marco, natama ang kanilang nga mata, sa isang saglit, ang mundo ay tila huminto. Nakita ni Marco ang kanyang tita Isabel na hindi niya pa nakikita dati. Wala ang nga bestida, wala ang formal na ayos. Ang nakita niya ay isang babae sa kanyang pinakasimpleng anyo. Ang hubog ng kanyang katawan na binabakat ng basang tela, ang kanyang balat na tila porselana sa ilalim ng araw, ang nga hibla ng buhok na nakawala sa pagkakatali at dumadampi sa kanyang basa at namumulang nga pisngi. Hindi ito ang tita Isabel na naghahain sa kanya ng almusal. Ito ay si Isabel, isang babae. At ang paraan ng pagtingin niya dito ay nagbago rin. Hindi na ito simpleng paganga ng isang pamangkin. Mayroon ng pagnanasa, pagtataka, isang matinding kuryosidad na malaman kung ano ang pakiramdam ng madampi ang balat na iyon. Hindi niya mayalis ang kanyang tingin. Naramdaman ni Isabel ang bigat ng mga mata ni Marco. Bawat pulgada ng kanyang katawan ay tila sinusuri, hinuhubaran. Sa halip na makaramdam ng hiya, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang buong katawan. Matagal na panahon na mula nang may tumingin sa kanya sa ganoong paraan, na parabang siya ang pinakamagandang nilalang sa mundo. Hindi ang tingin ni Arturo na puno ng pagmamay-ari, kundi isang tingin na puno ng purong, walang halong pagnanasa ng isang kabataan. Sa mga mata ni Marco, naramdaman niyang buhay siya. Nakita niyang muli ang sarili bilang isang babae, hindi lang isang asawa. Hindi siya kaagad umalis o naktakip ng katawan. Sa loob ng ilang segundo na parang isang kawalang hanggan, hinayaan niyang maktapo ang kanilang nga paningin. Isang tahimik na pagamin sa isang bagay na mapanganib na namumuo sa pagitan nila. Pagkatapos, na parabang nagising sa isang panaginip, bahagya siyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mamata, at tumalikod. Akala ko'y walang tao, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig, bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Ang insidenteng iyon ang nagsindi ng mitsa. Para kay Marco, ang imahe ni Isabel sa tabi ng pool ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang salitang tita ay naging isang kasinungalingan sa kanyang dila. Paano niya tatawaging tita ang isang babae na laman ng kanyang pangarap sa gabi? Nagsimula siyang umiwas, ngunit ang pag-iwas ay lalo lamang nagpatindi sa kanyang nararamdaman. Para kay Isabel, ang tingin ni Marco ay gumising sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Nagsimula siyang maayos, mapaganda, kahit na wala namang ibang makakakita kundi ang binata. Tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, hindi na bilang asawa ni Arturo, kundi bilang si Isabel, isang babae na may kakayahang pukawin ang pagnanasa ng isang lalaki. Ang binhingang mon ay naitanim na. Ang mansyon ay hindi na lamang malungkot, napuno na ito ngang isang kuryenteng hindi nakikita. Ang bawat pagtatakbo nila sa pasilyo, ang bawat simpleng kumusta, ay mayroon ng bigat, mayroon ng itinatagong pangako ngang isang bagay na kapwa nila alam na mali, ngunit kapwa nila hindi mapigilang naisin. Ang tensyon na naiwan ngang kanilang pakikita sa tabi ng pool ay hindi nawala, sa halip, ito'y namuo at kumalat sa bawat sulok ng mansyon, na parang isang hamok na hindi nakikita ngunit nararamdaman sa bawat pahinga. Sinubukan nilang ibalik ang lahat sa dati. Ang magalang na pabati sa umaga, ang magapormal na tanong sa hapagkainan, ang maingat na distansya. Ngunit ang pagkukunwari ay isang marupok na baso na anumang oras ay maaring mabasag. At nabasa ito isang gabing umulan. Malakas ang buhos ng ulan, ang bawat pata ay tila latigo na humahampas sa mga salaming bintana ng bahay.
Ang kulo ay marahas na dumadagundong, na parabang ang langit mismo ay nagagalit. Dahil sa masamang panahon, magang napaalam ang magkasambahay upang umuwi sa kani-kanilang mga pamilya. Sa unang pagkakataon, naiwan si Isabel at Marco na silang dalawa lamang sa malawak na mansyon. Ang kawalan ng ibang tao ay naalis sa kanilang huling depensa. Wala nang maamatang maaring makakita, wala nang maatenga na maaring makarine. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas lalong najing makahulugan. Upang basagin ang katahimikan na halos nakakabingi, nakmungkahi si Marco, "Tita, gusto niyo pumanot ng pelikula?" Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, hindi sigurado. Tumango si Isabel, marahil ay mas mabilis kaysa sa nararapat. Ang panonood ng pelikula ay isang magandang dahilan. Isang dahilan upang makasama sa isang silid ng hindi kailangang mausap, isang dahilan upang itago ang kanilang mga damdamin sa dilim ng home theater. Natungo sila sa silid na may malaking screen at mga upuang tila ulap sa lambot. Umupo sila sa makabilang dulo ng isang mahabang sofa, isang malawak na espasyo ang naghihiwalay sa kanila. Pumili si Isabel ng isang lumang pelikula, isang black and white film noir, isang kwento ng pag-ibig, kataksilan, at mga mapanganib na pagnanasa. Hindi niya alam kung bakit iyon ang napili niya, marahil ang madilim na tema ng pelikula ay sumasalamin sa kung ano ang namumuo sa kanyang puso. Nasimula ang pelikula. Sa dilim, ang kanilang ngepandama ay tila mas lalong tumalas. Naririnig ni Marco ang bawat banayad na pahinga ni Isabel. Naamoy niya ang kanyang pabango, isang mamahaling amoy ng sampagwita at sandalwood na tila humahalo sa hangin at gumagapang palapit sa kanya. Bawat minuto na lumilipas, ang espasyo sa pagitan nila sa sofa ay tila lumiliit, hinihila sila ng isang hindi nakikitang puwersa. Si Isabel naman ay pilit na itinuon ang pansin sa screen, ngunit ang kamalayan niya ay nasa binatang katabi. Nararamdaman niya ang init na namumula sa katawan nito. Ang kaba, ang hindi mapakaling enerhiya ng isang kabataang lalaki. Hindi na niya ito nakikita bilang isang bata. Sa dilim, siya ay isang lalaki, at siya ay isang babae. At silang dalawa ay mapanganib na maisa. Natapos ang pelikula, ngunit walang gumalaw sa kanila. Ang nga ilaw ay nanatiling patay. Ang tanging maririnig ay ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa labas. "Maganda ba?" Basa ni Isabel sa katahimikan. Ang boses ay halos isang bulong. "Opo, maganda," sagot ni Marco, ngunit ang kanyang mata ay hindi na sa screen nakatingin, kundi sa anino muha ni Isabel. Nasimula silang mausap, hindi na tungkol sa pelikula, kundi tungkol sa buhay. Sa unang pagkakataon, ang kanilang pausap ay naging personal. Itinanong ni Isabel ang tungkol sa mga pangarap ni Marco, sa mga babaeng nagustuhan nito sa eskwela. Nakinig siya habang ikinukwento and binata ang kanyang simpleng buhay, at sa bawat salita nito, nakaramdam siya en inggit. Isang buhay na malaya, isang pusong hindi pa nadudurog. Pagkatapos, sa isang iglap ngang katapangan na hindi niya alam kung saan nanggaling, natanong si Marco, "Kayo po, tita? Masaya po ba kayo?" Ang tanong ay tumama kay Isabel na parang isang sampaw. Walang sinuman ang naglakas loob na itanong iyon sa kanya. Ang lahat ay ipinapalagay na ang yaman ay katumbas ng kaligayahan. Sa tanong na iyon, sa mga matang iyon na nakatiti sa kanya sa dilim na puno ng sinseridad, naramdaman niyang gumuho ang kanyang mapado. Hindi siya nakasagot. Sa halip, isang butil en luha ang pumata mula sa kanyang mata, isang luhang matagal na niyang itinatago. Ang pag-iyak na iyon ay isang senyales. Isang paamin sa kanyang kahinaan. At para kay Marco, iyon ay isang imbitasyon. Dahan-dahan, sa halos hindi mapapansin na paggalaw, iniangat ni Marco ang kanyang kamay. Ang kanyang intensyon ay simple at dalisay. Ang punasan ang luhang iyon, ang aluin ang babaeng nasa tabi niya na halatang nasasaktan. Ang kanyang nga daliri ay papalapit na sa makinis na pisngi ni Isabel. 1 milimetro na lang ang layo. Natama ang kanilang nga mata. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Ang ulan. Ang pelikula. Ang nga titulo ang tita at pamangkin. Ang natira na lamang ay ang 2 tao na nasa bingit ng isang desisyon na magbabago sa lahat. Nakita ni Marco ang paalinlangan, ang takot, ngunit pati na rin ang pagnanais sa mamata ni Isabel. At nakita ni Isabel sa mamata ni Marco ang isang uri ng pagsamba, isang dalisay na pagnanasa na matagal na niyang hindi nakikita.
Ngunit bago pa man makdikit ang kanilang mga balat, biglang kumurap si Isabel, na parabang nagising mula sa isang mahimbing na pagkakatulo. Mabilis siyang umiwas, ang kanyang katawan ay bahagyang umatras. Ang mahikang namo sa pagitan nila ay biglang naglaho. Binawi ni Marco ang kanyang kamay na parabang napaso. Ang tensyon sa silid ay halos pwede nang hiwain ng kutsilyo. Ang katahimikan ngayon ay hindi na komportable. Ito'y punuin mga salitang hindi kayang bigkasin. Gabi na, sabi ni Isabel, tumatayo ng bigla. Kailangan ko ng matulog. Opo, tita. Ako rin po, halos pabulong na sagot ni Marco, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Mabilis silang nahiwalayng landas, bawat isa ay nakmamadali patungo sa kanilang maksilid, na parabang hinahabol ngang isang multo. Ngunit ang multo ay hindi nila matatakasan, dahil ito'y nasa loob na nila. Sa gabing iyon, walang sinuman sa kanila ang nakatulog. Ang pagsubok ay tapos na. Pareho na nilang alam. Hindi na ito tanong na kung mangyayari. Ang tanong na lamang ay kailan. Ang gabing iyon, matapos ang muntik na pagdampingang kanilang nga balat, ay naiwan ng isang lakna sa hangin, isang init na hindi kayang pawiin ng malakas na ulan. Bawat isa sa kanila ay nakulong sa kani-kanilang silid, ngunit ang buong mansyon ay tila naging isang selda na pinaksasaluhan nilang dalawa. Ang bawat anino ay tila may dalang alaala ng kanilang muntikang paglabak. Ang bawat katahimikan ay sumisiga ng mga salitang hindi nila masabi. Si Isabel ay hindi mapakali. Sinubukan niyang magbasa, ngunit ang mga letra ay naksasayaw lamang sa pahina. Nagpatuktok siya ng musika, ngunit ang bawat nota ay tila nanunukso. Sa huli, tinunggo niya ang maliit na basa study room ng kanyang asawa. Kumuha siya ng isang boteng ng brandy, ang inuming madalas inumin ni Arturo kapag na isa. Naksalin siyang isang baso, at niluno ang mapait na likido sa isang lago. Ang init na gumuhit sa kanyang lalamunan ay nagbigay ng panandaliang ginhawa. Maya-maya, tumuno ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Arturo ay lumitaw sa screen. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng matinding kaba at pagkakasala. Sinagot niya ito, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Ang pausap nila ay gaya ng dati, malami at malayo. Tungkol sa negosyo, sa panahon, sa mabagay na walang kinalaman sa kanilang dalawa. At bago matapos ang tawag, ibinigay ni Arturo ang huling dago. Kailangan kong matagal dito ang isa pang linggo, sabi nito, walang bakas ang pangungulila sa boses. Marami pang kailangang ayusin. Pakababa ang telepono, nabitawan ni Isabel ang kanyang baso. Hindi ito nabasa, ngunit ang tunog ng patama nito sa makapal na karpet ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Isa pang linggo. Isa pang linggo ng pag-isa, ng pagiging isang palamuti. Hindi na niya napigilan ang ngaluhang namo sa kanyang nga mata. Umiyak siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit, galit sa kanyang asawa. Galit sa kanyang sitwasyon. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Samantala, si Marco ay hindi rin makatulog sa kanyang silid. Ang imaheng mukha ni Isabel sa dilim, ang luha sa mga mata nito, ang init ng balat nito na halos madama na niya, lahat ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Bumaba siya, umaasang ang isang basong tubig ay makakatulong, nang makita niya ang siwangang ilaw na nagmumula sa study. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita niya si Isabel, nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang gatuhot, ang kanyang nga balikat ay nangingini sa paiyak. Ang imahe ay dumurok sa puso ni Marco. Nawala ang lahat ng pagnanasa. Ang natira ay isang matinding pagnanais na aluin ito, na protektahan mula sa anumang napapahirap dito. Tita, ayos lang po ba kayo? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Nag-angat ng tingin si Isabel. Ang kanyang mukha ay basang-basang ang luha. Sa paningin niya kay Marco, hindi na niya nakita ang tukso, kundi isang kanlungan. Isang tao. Isang taong nakakakita sa kanyang paghihirap. Lumapit si Marco at naupo sa tabi niya. Walang nagsalita. Sa isang kilos na hindi na niya pinaisipan, inilagay niya ang kanyang braso sa balikat ni Isabel. Isang simpleng yakap, ngunit ang simpleng yakap na iyon ang napaguho sa lahat ng natitirang depensa ni Isabel. Sumandal siya dito, ang kanyang ulo ay sumupsop sa dibdib nito, at doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang hinanakit. Naramdaman ni Marco ang init ng kanyang hininga sa kanyang damit. Naamoy niya ang pinahalong pabango at alak.
Ito ay isang mapanganib na kombinasyon na gumising muli sa natutulo na pagnanasa sa kanyang kalooban. Dahan-dahan, iniangat niya ang mukha nito gamit ang kanyang kamay. Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Natama muli ang kanilang mga mata, mas malapit, mas mapanganib, at sa pagkakataong ito, wala nang umatras, hinalikan siya ni Marco. Sa una, ito'y marahan na alangan. Ngunit nang maramdaman niya ang pagtugon mula sa malabi ni Isabel, ang halik ay lumalim, naging mapuso, naging desperado. Isang pag-aangkin sa lahat ng gabing ang pagtitimpi, sa lahat ng ipinababawal na pagnanais. Sinubukan pa rin ngang isip ni Isabel na lumaban. Hindi. Marco. Malito. Bulong niya sa pagitan ng kanilang mahalik. Tita mo ako. Ngunit ang kanyang katawan ay may sarili ng isip. Ang kanyang makamay, na kanina'y nakatula sa dibdib nito, ngayon ay nakakapit na sa batok nito, hinihila pa ito palapit. Ang salitang tita ay nawalan ng kahulugan. Sama sandaling iyon, hindi siya tiyahin. At hindi rin siya asawa ang iba. Siya lamang ay si Isabel, isang babae na uhaw sa pagmamahal. Dinala sila ng kanilang pagnanasa sa isang sofa na malapit. Ang bawat paggalaw ay padalos-dalos, walang plano, puno ng kaba at pananabik. Ang pagkaluskos ng kanyang sutlang roba habang ito'y bumubukas ay ang tanging musika sa kanilang paisa. Walang romansa. Walang tamis. Ito ay isang banggaan. Isang marahas na pagpapalaya sa lahat ng kanilang kinikimkim. Ang kanyang nga patutol ay naging ngaungol, ang kanyang takot ay naging isang uri ng pagsuko. Ito ay mabilis, magulo, at nakakabitin. At natapos ito ng kasing bilis ng pagsisimula nito. Nang ang apoy ay biglang namatay, ang malamig na katotohanan ang bumalik. Bigla silang nahiwalay, na parabang ang balat ng isa't isa ay biglang naging apoy na nakakapaso. Tumingin si Isabel sa kanyang sarili, sa kanyang damit na magulo, sa kanyang katawang nakahantad. Isang alon ng matinding kahihiyan ang lumamon sa kanya. Si Marco ay nakatayo, hindi makatingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito, pagsisisi, at takot. Ang init na naugnay sa kanila kanina ay napalitan ng isang nagyayelong distansya. Ang katahimikan ay masakit, puno nga akusasyon na hindi kailangang bikasin. Patawad. Iyon lamang ang naibulong ni Marco bago siya na mamadaling tumalikod at halos takbuhin ang paalis sa silid. Iniwan si Isabel na nangingini at nagisa sa sofa. Ang unang kasalanan ay naganap na, at sa halip na tamis, ang naiwan nitong lasa ay ang pait ng pagsisisi at ang malamig na pangako ng isang impyernong sila mismo ang gumawa. Ang umaga pagkatapos ng kasalanan ay dumating na may isang uringang liwanag na tila mapanghusga. Ang bawat sinangang araw na tumatagos sa mga bintana ay tila isang spotlight na naglalanta sa kanilang kahihiyan. Ang mansyon, na dati kanlungan lamang ng kalungkutan, ay naging isang malawak na crime scene, at silang dalawa ang mga salarin na hindi makatakas sa lugar ng kanilang krimen. Naiwasan sila na parang dalawang magnet na may parehong polo. Si Isabel ang unang bumaba para maamusal, kumain ng mabilis, at agad na nakulong sa library. Pagkatapos ng isang oras, si Marco naman ang bumaba, at nang malamang wala na ang kanyang tiyahin, saka lamang siya naupo upang kumain ng malamig na tinapay. Ang makasambahay ay nakakaramdam ng kakaibang bigat sa hangin. Ang dating magalang na pag-usap sa pagitan ng magtiyahin ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Walang nagtatanong, ngunit ang mga tingin nila ay puno ng haka-haka. Ang bahay ay naging isang entablado ng isang tahimik na dula, at ang bawat isa ay maingat na gumaganap sa kani-kanilang papel. Sa loob ng kanyang pag-iisa, si Isabel ay nilalamon ng isang bagyo ng emosyon. Ang pagkakasala ay isang pisikal na bagay, isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya, na napapahirap sa kanyang pahinga. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang nga mata, ang mukha ni Arturo ang kanyang nakikita. Ang mukha ng lalaking pinangakuan niya ng katapatan. Nararamdaman niya ang dumi, ang kahihiyan. Paulit-ulit siyang naliligo, kinukuskos ang kanyang balat na parabang kaya niyang hugasan ang alaala ng makamay ni Marco sa kanyang katawan. Ngunit kasabay ang matinding pagsisisi ay, ang isang hindi may kakailang katotohanan, ang kanyang katawan ay nagising. Sa loob nga maraming taon ng pagiging manhid, ng pagiging isang magandang bagay na pag-ari, sa gabing iyon, naramdaman niyang muli ang apoy. Ang marahas, mapusok,
at hindi perpektong paraan ng paangkin sa kanya ni Marco ay gumising sa isang bahagi niya na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang pakiramdam na iyon ay isang lason, ngunit ito rin ay nakakadik. Kinamumuhian niya ang sarili dahil sa kanyang kahinaan. Ngunit sa isang madilim na sulok ng kanyang puso, may isang bahagi niya na napapasalamat sa pakiramdam na buhay siyang muli. Si Marco naman ay nakakulong sa sarili niyang impyerno. Ang kahihiyan ay isang lagnat na nakpapainit sa kanyang dugo. Nilapastangan niya ang tiwala ng kanyang tiyo Arturo, ang lalaking tumulong sa kanya. Sinamantala niya ang kahinaan ng kanyang tita Isabel. Sa kanyang isip, siya ay isang halimaw, isang traidor. Upang makatakas sa mga padan ng bahay na tila sumisikip sa kanya, naglalakad siya ng walang patutunguhan sa labas, sa ilalim ng init ng araw, na parabang ang pagod ay maaring mahugas sa kanyang kasalanan. Ngunit sa ilalim ng kahihiyan, may isang bagong damdamin na umuusbong. Isang uri ng madilim na pagmamalaki. Sa gabing iyon, tumawid siya sa isang hangganan. Mula sa pagiging isang batang lalaki, naramdaman niya ang pagiging isang lalaki. Ang alaala ng pag-ari niya kay Isabel, ang babaeng tinitinggalan ng lahat, ang babaeng ipinagbabawal, ay isang lihim na kapangyarihan na sabay na nagpapahirap at nagpapasigla sa kanya. Paulit-ulit niyang binabalikan ang bawat sandali, hindi ang akto mismo, kundi ang nga detalye. Ang pagbigay ng katawan nito, ang nga ungol na kumawala sa mga labi nito, ang paraan ng pagkapit ng gadaliri nito sa kanyang likod. Ang alaala ay isang parusa, ngunit ito rin ay isang tukso. Ang paiwasan nila ay naging isang masalimot na sayaw. Nakakasalubong sila sa pasilyo at agad na umiwas ng tingin. Nakakarinigan ng mayaba at biglang lumiliko sa ibang direksyon. Ngunit ang mismong paiwas ay isang malakas na paamin sa kung ano ang nangyari. Ang bawat hindi sinasadyang pagtatakpo ay puno ng kuryente. Ang bawat nakaw na sulyap ay isang buong kabanata ng nga hindi masabing salita. Lumipas ang ilang araw, ang matinding bigla ng pagkakasala ay nagsimulang humupa, na parang isang lagnat na bumababa. Ang naiwan ay isang mapurol na kirot, isang uri ng pangungulila. Isang gabi, napilitan silang magsabay sa hapunan. Walang ibang tao, at ang pagtanggi ay magiging mas kahina-hinala. Naupo sila sa magkabilang dulo ng mahabang mesa, ang distansya ay isang pisikal na representation ng kanilang pagitan. Ngunit sa gitna ng hapunan, sa hindi inaasahang pagkakataon, natama ang kanilang nga mata. Sa isang saglit na iyon, walang pagkakasala, walang akusasyon. Ang nakita lamang nila ay ang paunawa. Isang lihim na ibinabahagi nilang dalawa lamang sa buong mundo. Ang sulyap na iyon ang napabago sa lahat. Ang kanilang silent war ay natapos at napalitan ng isang bagong wika. Isang wikang binubunga na kaw na tingin ng bahagyang pamumula ng pisngi ni Isabel kapag naririnig niya ang boses ni Marco. Nang patiim ng bagang ni Marco kapag nakikita niya itong nakangiti habang may kausap sa telepono. Ang kasalanan na dating naghihiwalay sa kanila ay siya na ngayong nagbubuklod sa kanila. Sila ay mga kasabwat sa isang krimen ng pagnanasa. Ang bigat ng lihim ay naging isang kadena na natali sa kanilang dalawa. Hindi na sila simpleng matiyahin at pamangkin. Sila ay dalawang taong nakbahagi ng isang bagay na ipinagbabawal at hindi malilimutan. At sa pagbabahaging iyon, ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang pananabi. Ang pananais na maranasan itong muli. Isang gabi, nakatayo si Isabel sa harap ng salamin sa kanyang silid. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang sarili niyang galabi, inaalala ang init at kabangisan ng halik ni Marco. Sa pagkakataong ito, hindi siya napangiwi sa pagsisisi. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang nga mata, at isang maliit, mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang nga labi. Ang pagsisisi ay naroon pa rin, ngunit hinaluan na ito ng isang hindi may kakailang pag-asam. Ang obsesyon ay naugat na? Hindi na tanong kung paano nila ito malilimutan. Ang tanong na lamang ay kung paano nila ito ulitin. Ang sumunod na araw ay isang sayaw sa bingit ng kapahamakan. Ang paiwasan ay napalitan ng isang mapanganib na laro ng pagpaparamdam. Isang sulyap na natatagal, isang ngiti na mayroong lihim na kahulugan, isang hindi sinasadyang pagdampinga kamay sa pasilyo na nagiwan ng nakbabagang pakiramdam. Hindi na nila kailangan pang mausap. Ang kanilang nga katawan at kaluluwa ay mayroon ng sariling wika, isang wikang naunawaan lamang nilang dalawa.
Alam nilang pareho na ang unang pagkakamali ay hindi na magiging ang huli. Ang tanong na lamang ay kung sino ang unang susuko sa tukso. At ang sumuko ay si Isabela. Isang gabi, pagkatapos ng isang tahimik na hapunan, habang paakyat siya sa engrandeng hagdanan, sinadya niyang dumaan ng malapit kay Marco na nu'y nababasa sa sala. Nakasuot siya ng isang bestidang gawa sa seda na kulay alak, na tila humahalik sa bawat kurba ng kanyang katawan sa bawat pahakbang. Nang lampasan niya ito, ang kanyang nga daliri ay bahagyang dumampi sa balikat ng binata. Isang saglit lang, ngunit sapat na iyon. Hindi siya lumingon, hindi siya naksalita, ngunit alam ni Marco ang ibig sabihin niyon. Ito ay isang paanyaya. Nang gabing iyon, hindi isinara ni Isabel ang pinto ng kanyang silid. Iniwan niya itong bahagyang nakaawang, isang siwang na nag-anyaya sa kadiliman, isang siwang na sumusubo sa katatagan ni Marco. Ilang oras na nakahiga si Marco sa kanyang kama, nakatitik sa kisame, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang nakaawang na pinto ay isang pangako at isang sumpa. Ang isip niya ay sumisiga ang pangalan ng kanyang tiyo, ng kataksilan, ng kahihiyan. Ngunit ang kanyang katawan ay may sariling sigaw, isang sigaw na mas malakas, isang sigaw na bumubulong ng pangalan ni Isabel. Sa huli, bumangon siya. Ito na ay isang desisyon. Hindi na ito isang aksidente. Dahan-dahan siyang lumakat sa pasilyo, ang bawat yabak ay mabigat sa kasalanan at pananabik. Tinulak niya ang pinto at pumasok sa loob. Ang silid ni Isabel ay ang santuwaryo ng kanyang asawa, ngunit sa gabing iyon, ito ay naging kanilang pugat. Nakatayo si Isabel malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing ilaw. Hindi na niya suot ang bestida. Sa halip, isang manipis na tsamisa na gawa sa itim na puntas at seda ang bumabalot sa kanyang katawan. Ang tela ay manipis, halos nakapakita na sa kung ano ang nasa ilalim nito. Ang kurba ng niyang dibdib ay malinaw na nababakat, ang kanyang baywang ay tila mas maliit, at ang hugis ng kanyang ngahita. At pigi ay isang perpektong anino sa ilalim ng sinangang buwan. Nang lumingon siya, walang gulat sa kanyang mata. Tanging isang pinahalong takot at isang malalim na pag-asam. Lumapit si Marco. Sa pagkakataong ito, walang pag-atubili. Ang bawat hakbang niya ay may kumpiyansa. Iniangat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Isabel, bulong niya, at sa pagbikas niya ang kanyang pangalan, ang huling bakas ang pagtutol sa puso nito ay naglaho. Hinalikan niya ito, at ang halik na ito ay ibang-iba sa una. Ito ay mabagal, sinasadya, punong pananabik na matagal na nilang kinikimkim. Ang kanyang malabi ay nahahanap, na-explore, habang ang malabi naman nito ay sumasagot ng may parehong intensidad. Ang kanyang kamay ay gumapang mula sa mukha nito, pababa sa kanyang lig, sa kanyang balikat, naramdaman ang kinis ng balat nito sa ilalim ng manipis na strap ng kanyang damit. Hinaplos niya ang kanyang likod, binaba sa kanyang baywang, at hinawakan ang kanyang pigi, marahang hinihila palapit sa kanya hanggang sa wala ng espasyo sa kanilang pagitan. Hindi na naprotesta si Isabel. Ang masalita niya ngayon ay hindi napagtanggi, kundi mabulong ng pagnanasa, Marco. Ang pangalan niya ay isang ungol sa malabi nito. Dahan-dahan lang. Ngunit hindi na ito isang pakiusap na huminto, kundi isang pakiusap na namnamin ang bawat sandali. Binuhat siya ni Marco at dinala sa kama. Dito, sa gitna ng malalambot na kumot, sa lugar na dapat ay sagrado para sa kanyang asawa, ipinapatuloy nila ang kanilang paglalakbay sa ipinababawal. Ang bawat pagdampi ay isang patuklas. Hinubat niya ang manipis na tela na bumabalot dito, at sa liwanag ng buwan, nasilayan niya ang kabuuan ng kagandahan nito. Ang kanyang kamay ay naging mas matapang, hinahaplos ang bawat kurba, ang bawat lihim ng katawan nito. Hinawakan niya ang kanyang madibdib, na tila mahino na prutas na naghihintay pitasin, at ang kanyang pagtugon ay isang malalim na pahinga ang kaligayahan. Ang maungol niya ay naging musika sa pandinig ni Marco. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay napapatunay na ang pagnanasang nararamdaman niya ay hindi naisa. Sabihin mo ang pangalan ko, utos niya sa isang tinik na garalgal sa pagnanasa. Marco. Marco. Ang sagot nito ay halos hindi na marinig, nilamon ng sarili nilang maghahalik at hininga. Ito ay isang sayaw en dalawang katawan na matagal nang nahahanap en kapareha, isang perpektong pagtukma en kabataang lakas at en karanasan en isang babaeng uhaw sa pag-aruga.
Ang gabi ay napuno nga tuno ngang kanilang paisa, ngang kaluskos ngang kumot, nam gabulong, nam gaungong ngang purong kaligayahan na lumalampas sa hangganan ng tama at mali. Nang marating nila ang ruro, sabay silang bumaksa sa isang yakap, pagod ngunit kontento. Sa pagkakataong ito, walang mabilis na paghihiwalay. Walang biglaang pagbabalik ng kahihiyan. Nanatili silang makayakap sa katahimikan, pinakikingan ang tibok ngang puso ang isa-isa. Ang lihim nila ay hindi na isang mabigat na pasanin, ito na ang kanilang mundo. Isang mapanganib, maganda, at kanila lamang na mundo. Bago pa man sumikat ang araw, tahimik na umalis si Marco sa silid, isang anino na naglaho sa dilim. Naiwan si Isabel sa kanyang kama, ang amoy ng binata ay naiwan sa kanyang gaunan. Ang kalungkutan na dati bumabalot sa kanya ay nawala. Ang napalit ay isang nakakakilabot na damdamin and kapangyarihan. Nahulog na siya. At sa kanyang pagkahulog, isinama niya si Marco. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang pagkahulo ay parang paglipat. Ang kanilang kasalanan, sa sandaling naulit, ay naging isang ritual, isang lihim na relihiyon na silang dalawa lamang ang miyembro. Nilikha nila ang isang perpektong mundo sa loob ng isa pang mundo. Sa umaga, sa harap ng mapanuring mata ng magkasambahay, sila ang larawan ng tamang paugali. Siya ang Tita Isabel, ang mabait at maalagang tiyahin na nag-asikaso sa mga pangangailangan ng kanyang pamangkin. Tinutulungan niya ito sa mga papeles para sa kolehiyo, pinapaalalahanan na kumain sa tamang oras, at kinukumusta ang araw nito. Siya naman ang Marco, ang magalang at masunuring pamangkin. Laging nakayuko, laging may po at opo. Ang kanilang makilos ay kalkulado. Ang kanilang mangiti ay ensayado. Sila ay dalawang mahusay na aktor sa isang entablado na sila mismo ang gumawa. Ngunit sa paglubog ng araw, sa paalis ng masaksi, ang mga maskara ay nalalaglag. Ang malawak na mansyon ay nagiging kanilang palaruan. Ang bawat gabi ay isang bagong pakikipagsapalaran. Ang bawat nakasaradong pinto ay isang bagong mundo na kanilang tinutuklas. Ang kanilang paibigan ay hindi na limitado sa silid tulugan ni Isabel. Ginawa nilang kanila ang library, sa gitna nga librong hindi nababasa, ang kanilang nga hininga ay humahalo sa amoy ng lumang papel. Naging kanila ang balkonahe, sa ilalim nga bituin, ang lamig ngang gabi ay nagsisilbing saksi sa init ngang kanilang nga katawan. Naging kanila maging ang pool house, ang amoy ang klorina ay humahalo sa kanilang mapawis. Bawat lugar ay may dalang bagong panganib, at ang panganib na iyon ang lalong napapaalap sa kanilang pagnanasa. Para kay Isabel, ang pamumuhay ng dalawang buhay ay nakakapagod ngunit nakakapabigay sigla. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay mayroon siyang kontrol. Hindi na siya ang asawa lamang ni Arturo, isang magandang bagay na nakadisplay. Siya na ngayon ang may hawak ng isang malaking sikreto, isang kapangyarihan na siya lamang at si Marco ang nakakaalam. Ngunit kasabay ng kapangyarihang ito ay ang isang palaging takot. Bawat tunog ng telepono ay napapakaba sa kanya. Bawat hindi inaasahang katok sa pinto ay parang isang sentensya. Bawat pagtawa ni Arturo, na puno ng ordinaryong tanong, ay isang pagsubok sa kanyang kakayahang maksinungaling. Para kay Marco, ang relasyon nila ay isang pagpapatunay ng kanyang pagkalalaki. Ang paari sa isang babaeng tulad ni Isabel ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kumpiyansa na hindi niya panaramdaman kailanman. Nagsimula siyang makaramdam ng pagka-possessive. Nainis siya sa tuwing kailangan nilang makpanggap sa umaga. Ang kabataan at kawalan ng takot ay nagiging kapabayaan. Nagsimula siyang maiwan ng mga maliliit na bakas, isang panyo sa ilalim ng unan ni Isabel, isang pahalik sa batok nito habang walang tao sa kusina, mga maliliit na pagsubok sa kanilang kapalaran. At isang araw, ang kapalaran ay nakpasya na subukin sila pabalik. Tanghali, ang makasambahay ay abala sa kanilang manggagawain sa ibabang palapak ng bahay. Inakala nilang ligtas sila. Dinala ni Marco si Isabel sa malawak na walk-in closet nito, isang silid na mas malaki pa sa kwarto niya sa probinsya. Ito ay isang lugar na pribado, puno ng amoy ni Isabela, ang kanyang nga damit, ang kanyang buhay. Sa gitna nga hiliran ng mamahaling bestida at sapatos, sa isang sandali ngang kapusukan at kapabayaan, hinalikan niya ito. Ang hali ay mabilis at mapuso, isang ninakaw na sandali sa gitna ng araw. Habang sila ay makayakap, sa gitna ng kanilang mga bulong at halakak, bigla silang nakarinig ng yaba na papalapit sa silid. Agad silang natigilan, ang kanilang mga ngiti ay naglaho,
napalitan ng purong takot. Nakatinginan sila, ang kanilang mga mata ay nanalaki sa gulat. Ang ngayabak ay huminto sa tapat mismo ng pinto ng kwarto ni Isabel. Sumunod ang isang mahinang katok. Ma'am Isabel? Ang boses ay pag-ari ni Loida, ang pinakamatagal na nilang kasambahay. Ma'am? Nandito na po yung pinadeliver mula sa flower shop. Saan ko po ilalagay? Ang puso ni Isabel ay tila hihinto sa pagtibo. Ang dugo ay umalis sa kanyang muha. Tumingin siya kay Marco, na kasing putla niya. Sa isang iglap, ang kanilang mainit na pananasa ay naging yelo. Walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang makilos ay mabilis at desperado. Tinula ni Isabel si Marco patungo sa isang sulok, sa liko ng mahabang hilera ng madami pang gabi. Diyan ka lang, huwag kang gagalaw, huwag kang hihinga, bulong niya, nanginginig. Huminga siya ng malalim, sinubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Inayos niya ang kanyang damit, ang kanyang buhok, at sa loob ng ilang segundo, ibinalik niya ang maskara ng mahinahong ginang ng bahay. Lumabas siya ng closet at binuksan ang pinto ng kanyang silid. Loida, pasensya na, nasa banyo ako, pagsisinungaling niya. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ang kanyang boses ay kalmado. Pakilagay na lang diyan sa mesa sa tabi ng bintana. Salamat. Sige po ma'am, sagot ng kasambahay, walang kamalay-malay sa kung ano ang itinatago ng kanyang amo. Pumasok si Loida, inilapa ang isang malaking florero ng mga puting rosas, at muling lumabas. Ang bawat segundo na naroon ang kasambahay sa silid ay isang walang katapusang paghihirap para kay Isabel. At para kay Marco, na nakatago sa dilim, pinipigilan ang kanyang pahinga, ang bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay sumara ang pinto, nanatiling nakatayo si Isabel ng isang buong minuto, nakikinig, tinitiyak na wala na talaga ang panganib. Pagkatapos, bumalik siya sa closet at nakita niya si Marco, nakasandal sa pader, ang pawis ay tumatagata sa kanyang noo. Ang apoy sa kanilang nga mata kanina ay wala na. Ang natira ay ang malamig at basang abungang takot. Hindi sila nagsalita. Hindi sila naglapit. Tumingin lamang sila sa isa't isa. At sa mga mata ng bawat isa, nakita nila ang parehong katotohanan. Ang kanilang lihim na mundo ay hindi isang ligtas na kanlungan. Ito ay isang hawla na gawa sa salamin, na anumang oras ay maaring mabasa. Ang panganib na muntik na nilang kaharapin ay isang malupit na paalala na kung ano ang nakataya. Ang kilik na dulot ng takot ay biglang naging isang mapait na lasa sa kanilang nga bibig. Ang kanilang laro ay hindi na nakakatuwa. Ito ay naging isang laro ng buhay at kamatayan, at sa araw na iyon, muntik na silang matalo. Ang takot na dulot ng kanilang muntikang pagkakahuli ay nagiwan ng isang lamat sa kanilang lihim na paraiso. Naging mas maingat sila, ang kanilang magabi ng pananasa ay naging mas madalang, mas punong kaba. Ang bawat anino ay tila isang espiya, ang bawat tunog ay isang banta. Ang kilik ay napalitan ng pagkabalisa. Ngunit ang pinakamatinding takot ay hindi pa dumarating. Dumating ito sa anyo ng isang tawag sa telepono. Isang hapon, habang nakakapa si Isabela sa hardin, tumawag si Arturo. Ang boses nito sa kabilang linya ay masaya, puno ng sigla, na lalong nagpakaba kay Isabel. Mahal, sabi ni Arturo, may magandang balita ako. Natapos ko ng maaga ang lahat ng trabaho dito. May sorpresa ako sa iyo. Uwi na ako, sa Makalawa. Ang masalitang iyon ay parang isang hatol ng kamatayan. Sa Makalawa, 2 araw, 72 oras. Ang kanilang walang hanggang gabi ay biglang nakaroon ng taning. Nang ibaba ni Isabel ang telepono, ang tasa ay nanginginig sa kanyang kamay. Tumingin siya sa kabuuan ng mansyon, ang kanilang naging kaharian, at ngayon ay nakikita niya ito bilang isang piitan na malapit ng maksara. Pagpasok niya sa loob, nakasalubong niya si Marco. Hindi na niya kailangang magsalita. Nakita ng binata ang lahat sa kanyang mamata, sa kanyang pamumutla, sa kanyang panginginig. Babalik na siya, bulong ni Isabel, at ang 2 salitang iyon ay sapat na. Ang sumunod na araw ay isang mahabang paglalamay. Hindi sila nausap tungkol dito. Hindi nila kailangan. Ang bawat pagtamangan nilang ng mata ay isang tahimik na paalam. Ang bawat sandali ng katahimikan ay punong bigat ng masalitang hindi nila kayang sabihin. Ang bawat patitak ng orasan sa dingding ay isang paalala na papalapit na ang wakas.
ang kanilang paraiso ay malapit ng maging abo. Dumating ang kanilang huling gabi. Ang hangin ay mabigat, halos hindi makahinga. Pagkatapos ng hapunan, nakulong si Isabel sa kanyang silid. Hindi na siya umasa, tapos na ang lahat. Ngunit pagdating ng hating gabi, bumukas ang kanyang pinto. Nakatayo roon si Marco, ang kanyang mukha ay isang maskara ng determinasyon at kalungkutan. Walang nagsalita. Lumapit lamang siya at niyakap si Isabel ng napakahigpit, na parabang sa payakap na iyon ay kaya niyang pigilan ang paikot ng mundo. Ang kanilang huling gabi ay hindi na isang laro ng pagnanasa. Ito ay isang digmaan laban sa oras. Ang kanilang ngahali ay hindi na malambing. Ito'y marahas, puno ng desperasyon, na parabang sinusubukan nilang kabisaduhin ang lasa ng isa't isa bago ito tuluyang maglaho. Ang kanilang makdamit ay hinubat hindi ng may pang-akit, kundi ng may galit sa kanilang kapalaran. Wala nang paingat, wala nang takot na baka may makarinig. Ang tanging takot na natitira ay ang takot sa paghihiwalay. Marco, baka may makarinig sa atin. Uling pagsubok ni Isabel na bumalik sa katinuan, ngunit ang kanyang boses ay mahina, kinakain ng kanilang ngahali. Hinawakan ni Marco ang kanyang mukha, pinilit na matama ang kanilang mata. Wala akong pakialam, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Gusto kong marinig nila. Gusto kong malaman ng buong mansyon na ito, ng buong mundo, na sa gabing ito, sa akin ka lang. Ang nga salitang iyon ang tuluyang, sumira sa lahat ng kanyang pagpipigil. Ito na ang kanilang huling pag-isa, at gagawin nila itong isang alaala na susunugin ang lahat. Ang kanilang pagtatali ay isang badyo. Isang pagsasama ng lahat ng kanilang emosyon. Ang pagnanasa, ang pag-ibig, ang galit, ang lungkot. Ang bawat haplos ay isang pag-angkin, ang bawat halik ay isang tatak. Ang kanyang ngaungol ay hindi na pabulong. Ito'y nga sigaw, isang pagpapalaya sa lahat ng kanyang sakit at kaligayahan. Wala ng tita. Wala ng pamangkin. Tanging si Isabel at si Marco, dalawang makasalanan na naghahanap ng kaligtasan sa bisig ng isa't isa. Isabela, bulong niya sa kanyang tainga, ang kanyang hininga ay mainit at nagmamadali. Sabihin mo ang pangalan ko. Sabihin mo sa akin kung sino ang kasama mo. Ang kanyang salita ay hindi na tanong, kundi isang utos. At sa gitna ang unos ng kanilang pinagsasaluhan, sumagot si Isabel, ang kanyang boses ay basa sa pagiya at kaligayahan. Marco, Marco, ikaw, ang pangalan niya ay isang sumpa at isang panalangin. Isang pag-amin sa kanilang kasalanan at isang pagpapahaya ang kanyang tanging katotohanan. Sila ay napatuloy, na parang dalawang taong nalulunod na pilit kumakapit sa isa-isa, hinihila ang bawat isa pababa sa isang malalim at madilim na tubig, ngunit sa pagkalunod na iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang pagiging buo. Nang matapos ang lahat, ang katahimikan na bumalot sa kanila ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Nanatili silang makayakap. Ang kanilang makatawan ay basang-basa ang pawis at luha. Ang init ng pagnanasa ay nawala, napalitan ng nagyayalong lamig ng katotohanan. Bukas, darating si Arturo. Bukas, kailangan niyang muling maging ang matapat na asawa. Bukas, si Marco ay muling magiging ang kanyang pamangkin. Ang gabing ito ay isang panaginip na malapit ng matapos. Walang paalam. Walang magapangako. Dahil walang anumang may papangako. Bago magumaga, tahimik na umalis si Marco, gaya ang dati. Ngunit sa pagkakataong ito, alam nilang pareho na iyon na ang huli. Naiwan si Isabela sa kanyang kama, yakap ang unan na may amoy pa rin ng binata. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay masakit, ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang kanyang puso. Ang alaala ng gabing iyon ay isang tatak na habang buhay niyang dadalhin, isang lihim na kayamanan na sabay na magbibigay sa kanya ng lakas at magpapahirap sa kanya hanggang sa kanyang huling hininga. Ang pagdating ni Arturo ay inihudyat ng tunog ng gulong ng sasakyan sa graba ng driveway. Ang tunog na iyon, na dati ordinaryo lamang, ngayon ay parang isang kampana ng simbahan na tumutunog para sa isang patay. Para kay Isabel at Marco, iyon ang tunog ng pagtatapos. Sa loob ng ilang minuto, kailangan nilang ibaon ang kanilang lihim na mundo at isuot muli ang kanilang malumang maskara. Si Isabel ay nasa paanan ng engrandeng hagdanan, suot ang isang eleganteng bestida, ang kanyang mukha ay perpektong naka-make-up.
At ang kanyang ngiti ay kasing init ng araw ngunit kasing peke ng isang pekeng perlas. Sa likuran niya, ilang hakbang ang layo, nakatayo si Marco, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, ang kanyang mukha ay isang blangkong papel, pilit na itinatago ang bagyo sa kanyang kalooban. Bumukas ang pinto at pumasok si Arturo. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa buong kabahayan. Malakas ang kanyang tawa, malaki ang kanyang mahakbang, at ang kanyang aura ay puno ng kapangyarihan at pagmamay-ari. Siya ang hari na bumalik sa kanyang kastilyo. Ang unang ginawa niya ay yakapin si Isabel at bigyan ito ng isang mabilis na halik sa labi. Ang yakap ay mahigpit, possessive, ngunit walang init, walang pagnanasa. Pagkatapos, tinapik niya ang balikat ni Marco. "Kamusta ka na, pamangkin? Huwag mong sabihing biniyan mo ngang sakit ng ulo ang tita Isabela mo habang wala ako," biro niya. "Hindi po, tito. Naging mabait po siya sa akin," sagot ni Marco. Ang bawat salita ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Ang pagbabalik ni Arturo ay napabago sa lahat. Ang mansyon na naging kalungan ng kanilang pagnanasa ay muling naging teritoryo ni Arturo. Ang hangin na dati puno ng kanilang malihim na bulong ay napalitan ng boses ng kanyang asawa. Ang bawat sulok na dati pinatataguan nila ng kanilang pag-ibigan ay ngayon napapaalala lamang sa kanila ng kanilang kasalanan. Si Isabel ay gumanap sa kanyang papel ng buong husay. Siya ang perpektong asawa. Inasikaso niya ang lahat ng pangangailangan ni Arturo, mula sa paghahanda ng paborito nitong pagkain hanggang sa pagayos ng ngagamit nito. Ngumingiti siya sa tamang oras, tumatawa sa kanyang mabiro, at nakikinig sa kanyang makwento tungkol sa negosyo. Ngunit sa likod ng kanyang mamata, isang digmaan ang nagaganap. Bawat pagdampi ni Arturo sa kanyang balat ay parang isang paglapastangan sa alaala nila ni Marco. Bawat halik ay lasang abo. At sa bawat sandali, nararamdaman niya ang mata ni Marco na nakamasit sa kanila, matang puno ng paninibuho at panunumbat. Ang bigat ng pagkakasala ay halos hindi niya makayanan. Si Marco naman ay unti-unting nilalamon ng kanyang sariling kadiliman. Ang makita si Isabel sa tabi ni Arturo, tumatawa, naasikaso, ay isang uri ng torture na hindi niya may paliwanag. Ang babaeng sumisiga ang kanyang pangalan sa dilim ay siya ring babaeng tinatawa na mahal ng ibang lalaki sa liwanag. Ang lalaking iyon ay ang kanyang tiyuhin, ang taong dapat niyang igalang. Ang galit at selos ay isang lason na kumakalat sa kanyang nga ugat. Naging tahimik siya, palaging nakasimangot. Ang dating masiglang binata ay napalitan ng isang binatang malalim ang iniisip at madaling mag-init ang ulo. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang perpektong larawan ng kanilang sitwasyon. Silang tatlo ay nakaupo sa napakahabang mesa. Si Arturo sa isang dulo, si Isabel sa kabila, at si Marco ay nasa gitna, na parang isang islang nag-isa sa gitna ng isang malawak na dagat ng tensyon. Si Arturo ang tanging nagsasalita, masayang ikinukwento ang kanyang tagumpay sa negosyo, walang kamalay-malay sa tahimik na digmaang nagaganap sa kanyang harapan. Habang siya ay nagsasalita, si Isabel at Marco ay nag-usap gamit ang kanilang mga mata. Isang mabilis na sulyap mula kay Isabel na puno ng pahinging ng tawat. Isang matalim na tingin mula kay Marco na punong galit. Napansin ni Arturo ang katahimikan. "Mukhang matamlay kayo," puna niya, tumatawa. "Nainip ba kayo masyado habang wala ako?" Agad na sumagot si Isabel, ang kanyang boses ay pilit na pinapasigla. "Hindi, mahal. Medyo pagod lang siguro, at siyempre, masaya kaming nakauwi ka na." Tumingin si Arturo kay Marco. "Ikaw, Marco? Bakit ang tahimik mo?" Nakibit balikat lamang si Marco. "Wala po, tito. Pagod lang din po siguro sa paaral." Tinanggap ni Arturo ang kanilang dahilan, ngunit isang maliit na binhingang pagdududa ang naitanim sa kanyang isipan. May kakaiba sa kilos ng kanyang asawa at pamangkin, isang bigat na hindi niya mawari. Ang ngalamat ay nasimulang lumitaw. Sa sala, habang nanonood sila ng balita, biglang ipinatong ni Arturo ang kanyang kamay sa hita ni Isabel. Biglang napapila si Isabel, isang reaksyon na hindi niya napigilan. Nakita ito ni Arturo. "Bakit? Nagulat ba kita?" tanong niya. "Ah, hindi. Medyo giniginaw lang ako," mabilis na palusot ni Isabel. Ngunit nakita ring iyon ni Marco, at ang kanyang mapanga ay naitim. Nang gabing iyon, sa kanilang silit tulugan, hinarap ni Isabel ang kanyang pinakamalaking pagsubok.
Sinubukan ni Arturo na maging romantiko. Ngunit para kay Isabel, ang kanyang katawan ay tila pag-ari na ngang iba. Ang bawat haplos ng kanyang asawa ay isang panghihimaso. Pumikit na lamang siya at hinayaan ang sarili na maging isang manika, walang buhay, walang pakiramdam. Naramdaman ni Arturo ang kanyang panlalamig. Mukhang pagod ka nga, sabi niya, may bahid na ang pagkadismaya sa boses. Tumalikod ito at natulog. Naiwan si Isabel na gising sa dilim, nakakulong sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang isa ay ang lalaking kanyang pinagtaksilan. Ang isa naman ay ang lalaking hindi na niya maaring angkinin. Ang mansyon ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang pressure cooker. Ang tensyon sa pagitan nilang tatlo ay isang buhay na nilalang na humihinga sa bawat sulok, naghihintay ng tamang oras upang sumabog. At alam ni Isabel, malapit na itong mangyari. Ang bawat araw na lumilipas kasama si Arturo sa bahay ay isang pagsubok sa katatagan ni Isabel. Ang bigat ng kanyang kasinungalingan ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib, na nagpapahirap sa bawat pahinga. Ang nga nakaw na sulyap nila ni Marco ay hindi na puno ng pananasa, kundi ng takot at paalinlangan. Nakita ni Isabel ang landas na kanilang tinataha, isang landas na patungo sa tiyak na pagkawasa. At sa sobrang takot, gumawa siya ng isang desperadong desisyon, kailangan niyang putulin ang lahat, bago pa man sila tuluyang malunod. Hinanap niya ang pagkakataon. Isang hapon, habang nag-isa si Marcos sa hardin, nilapitan niya ito. Ang kanyang anyo ay malamig, ang kanyang gamata ay walang emosyon. Ito ay isang maskara na maingat niyang isinuot. Marco. Simulan niya, ang kanyang boses ay matata ngunit walang init. Kailangan na nating itigil to. Natigilan si Marco. Itigil ang alin? Tanong niya, kahit na alam na niya ang sagot. Ito, sabi ni Isabel, ikinumpas ang kamay sa pagitan nilang dalawa. Lahat ng nangyari, isa iyong pagkakamali. Isang kahinaan. At tapos na. Kalimutan na natin. Ang bawat salita ni Isabel ay parang isang sampal sa mukha ni Marco. Pagkakamali? Ulit niya, hindi makapaniwala. Ganon lang yun para sayo. Isang pagkakamali. Oh, matigas na sagot ni Isabel, pilit na iniwasan ang kanyang nga mata. Pamangkin ka ng asawa ko, Marco. At ako ang asawa niya, yon lang dapat ang papel natin sa buhay ng isa-isa. Wala nang iba. Sa mga salitang iyon, dinuro ni Isabel ang pusong binata. Para kay Marco, ang kanilang relasyon ay hindi isang pagkakamali. Ito ang pinakatotoong bagay na naramdaman niya sa buong buhay niya. At ngayon, itinatapon na lamang siya na parang isang basura. Ang paibig na nararamdaman niya ay mabilis na naging galit. Ang nakita niya sa harapan niya ay hindi na ang babaeng minahal niya sa dilim, kundi isang babaeng makasarili na handang gawin ang lahat upang protektahan ang kanyang marangyang buhay. Pakiramdam niya ay ginamit siya, pinaglaruan, at ngayon ay itatapon dahil pabalik na ang tunay na may-ari. Isang mapait na pananais na makaganti ang umusbong sa kanyang puso. Kung para sa kanya ay isa lamang itong pagkakamali, ipapaalala niya sa kanya kung gaano kamahal ang bayad ng pagkakamaling iyon. Ang pagkakataon ay dumating ng gabing iyon. Muli, silang tatlo ay nasa hapag-kainan, ngunit ang tensyon ay mas masahol pa kaysa dati. Si Isabel ay hindi tumitingin kay Marco. Si Marco naman ay nakatitik lamang sa kanyang plato, ang kanyang nga panga ay naktiim. Si Arturo, napagod na sa katahimikan, ay sinubukang maksimulang ang kwento. Nakausap ko kanina si Richardo, sabi niya, tumutukoy sa isang kasosyo sa negosyo. Hiwalay na silang asawa niya. Iyon na nga ba ang sinasabi ko, kapag masyadong bata ang asawa, hindi talaga mapakakatiwalaan. Palaging naghahanap ng excitement. Sa pakarinig nito, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Marco. Tumingin siya ng diretso kay Isabel, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang nga labi. Ang nga mata niya ay malamig at mapangasar. Siguro po, Tito, nagsalita si Marco, ang kanyang boses ay kalmado ngunit punong lason. Hindi naman laging yung nga batang asawa ang dapat katakutan. Minsan, yung excitement, nasa loob na mismo ngang bahay. Huminto siya, hinahayaan ang kanyang nga salita na lumutang sa hangin. Pagkatapos, tumingin siya kay Arturo at ngumiti. Hindi po ba, Tita Isabel, mukhang marami po kayong alam tungkol sa pagpapanatili ng excitement sa isang relasyon. Ang pagbikas niya sa salitang tita ay puno ang panunuya, isang direktang atake.
Ang epekto ng kanyang nga salita ay agaran at marahas. Si Isabel ay natigilan. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mamata ay nanlaki sa takot. Siya ay parang isang hayop na nasukol, naghihintay ng bala. Si Arturo naman ay biglang huminto sa panguya. Nawala ang kanyang masayang disposition. Ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa nakangising mukha ni Marco patungo sa takot na mukha ng kanyang asawa. Ang kanyang isip, na mayroon ng mabinhing ang pagdududa, ay nagsimulang matrabaho. Ang panlalamig ni Isabel sa kama. Ang biglaang pagbabago sa ugali ni Marco. Ang hindi may paliwanag na tensyon sa pagitan nilang dalawa. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay dahan-dahang naugnay, bumubuo ng isang imahangang kataksilan na hindi niya kayang tanggapin. Ang katahimikan sa hapag-kainan ay nakakabingi. Ang tunog ng pagbaksa ng tinido mula sa nangingini na kamay ni Isabel ay parang isang pagsabog. Si Arturo ay isang taong hindi sumisigaw. Ang kanyang galit ay mas masama, ito ay malamig at tahimik. Dahan-dahan niyang inilapa ang kanyang kubyertos at napkin sa mesa. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang nga mata ay parang dalawang pirasong yelo. Ano ang ibig mong sabihin doon, Marco? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na kayang bumasa ng buto. Sa wakas, tila napatanto ni Marco ang bigat ng kanyang ginawa. Ang tapang niya ay biglang naglaho nang makita ang tunay na galit sa mga mata ng kanyang tiyuhin. Sinubukan niyang umatras. Wala po, tito. Biro lang po, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Huli na ang lahat. Ang lason ay kumalat na. Tumayo si Arturo, hindi na niya tiningnan si Isabel. Ang kanyang tingin ay nakapako pa rin kay Marco, isang tingin na puno ng pagbabanta. Nawalan na ako ng ganang kumain, sabi niya, bago tumalikot at lisanin ang silip, naiwan si Isabel at Marco sa mesa. Ang kanilang lihim ay hindi na lihim. Ito ay isang bukas na sugat, na durugo sa gitna ng kanilang pamilya. Hindi na sila makasabwat. Sila ay 2 taon naghihintay na lamang sa kanilang sentensya. Ang pagguho ay kumpleto na. Ang pagsabog ay hindi na maiwasan. Ang pagsabog ay hindi dumating sa anyo ang malalakas na sigaw o nababasa na gamit. Ito ay dumating bilang isang nakakabinging katahimikan. Hindi kinumpronta ni Arturo si Isabel, hindi niya sinigawan si Marco. Sa halip, kinabukasan, kumilos siya na parang walang nangyari. Ngumiti siya sa mga kasambahay, nagbasa ng diaryo habang nakakape, at kinausap si Isabel tungkol sa mga plano niya sa opisina. Ngunit ang kanyang kahinahunan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. Ito ay ang kahinahunan ng isang hukom na nakapabigay na ng kanyang hatol at naghihintay na lamang na isagawa ang parusa. Hapon na nang tawagin niya si Isabel sa kanyang study. Umupo ito sa kanyang malaking silyang gawa sa leda, habang si Isabel ay nakatayo sa harap ng kanyang mesa na parang isang empleyadong nahihintay ng kanyang sahod. Hindi siya tumingin sa mga mata nito. Nakausap ko na ang magulang ni Marco, simula niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, sumang-ayon sila. Nakahanap ako ng isang magandang universidad sa Canada para sa kanya. Architecture. Maganda ang kinabukasan niya doon. Naayos ko na ang lahat, ang tuition, ang kanyang titirhan. Huminto siya at sa wakas ay tumingin sa kanya, ang kanyang nga mata ay kasing lamig ng yelo. Ang flight niya ay bukas ng umaga. Walang akusasyon, walang tanong. Isang simpleng pahayag ng katotohanan. Iyon ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya kailangang mag-iskandalo. Kaya niyang burahin ang isang tao mula sa kanilang buhay sa isang tawa lamang. Sa paraang iyon, ipinaalala niya kay Isabel ang kanyang lugar. Siya ay paari nito, at ang anumang bagay na sumisira sa paari niya ay kailangan lamang itapon. Walang naganap na paalamanan sa pagitan ni Isabel at Marco. Paano? Ang bawat kilos nila ay binabantayan. Si Arturo ay hindi umalis sa kanilang tabi. Kinabukasan, habang hinihintay ni Marco ang sasayang maghahatid sa kanya sa airport, ang kanilang huling pakikita ay naganap sa Grand Foyer. Si Arturo ay nakatayo sa tabi ni Isabel, ang kamay ay nakapatong sa baywang nito, isang malinaw na pag-angkin. Si Marco ay nakatayo malapit sa pinto, ang kanyang mabag ay nasa kanyang panan. Hindi sila nausap. Ngunit sa huling sandali, bago siya tuluyang tumalikod, natama ang kanilang mga mata. Sa isang mahaba, masakit na sulyap na iyon, ibinigay nila ang lahat. Ang kanilang pagnanasa. Ang kanilang pagsisisi. Ang kanilang maalaala.
ang kanilang nasirang paibig. Isang tahimik na paalam na mas masakit pa kaysa sa anumang salita. Pagkatapos, tumaliko na si Marco at lumabas ng pinto, hindi na lumingon pa. Ang pagsaraang pinto ay naiwan ang isang katahimikan na hindi na muling napunan. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ay bumalik sa normal. Si Arturo ay bumalik sa kanyang business trip. Si Isabel ay bumalik sa kanyang papel bilang ang magandang ginang ng mansyon. Walang sinuman ang muling bumanggit sa pangalan ni Marco, na parabang hindi siya kailanman umiral. Ngunit ang kanyang multo ay nanatili sa bawat sulok ng bahay. Isang gabi, dumating si Isabel mula sa isang mamahaling hapunan kasama si Arturo. Naiwan ito ng isang maliit na kahon sa kanyang kama. Para sa iyo, sabi nito bago pumasok sa banyong. Binuksan ito ni Isabel. Sa loob, isang kwintas na diamante ang kumikinang. Ito ay maganda, mamahalin, at malamig. Isinot niya ito at humarap sa salamin. Ang diamante ay malamig sa kanyang balat, parang isang kuwalyo na nakapaalala sa kanya kung sino ang nakmamay-ari sa kanya. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang babaeng nasa salamin. Maganda, mayaman, malungkot. Ang asawa ni Arturo. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, nakita niya ang anino ng ibang babae, ang babaeng sumigaw ng pangalan ng ibang lalaki sa dilim. Ang babaeng naramdamang buhay, kahit sa isang saglit lamang. Hinaplos niya ang malamig na diamante sa kanyang leg. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinaplos ang sarili niyang ngalabi, at sa isang iglap, naramdaman niyang muli ang init ng mga halik ni Marco. Ang relasyon nila ay tapos na. Ang binata ay nasa kabilang panig ng mundo. Ngunit ang tunay na parusa ay hindi ang pakawalan niya. Ang tunay na parusa ay ang alaala. Ang alaalang isang damdamin na minsan niyang natikman at habang buhay na niyang hahanap-hanapin. Ang mansyon ay tahimik, gaya ang dati. Ngunit ang katahimikan ay hindi na lamang kawalan ng tunog. Ito ay puno ng ang isang pangalan na hindi na niya maaring bigkasin, puno ngang multo ngang isang paibig na ipinakbawal at iyon lamang ang naging totoo sa kanyang buhay. Siya ay malaya, ngunit isang bilanggo magpakailanman, hindi sa loob ng mansyon, kundi sa loob ng kanyang sariling puso.